Isa ba kayo sa mga nawalan ng pera dyan sa e-wallet app na GCash? So, nung Sabado, marami ako nabasa dyan sa FB, no? Sa newsfeed ko sa FB, at marami, no? Ang nabasa ko nawalan ng pera dyan sa GCash, no? Yung iba, nakita nila sa notifications na merong mga send money kahit hindi nila ginawa yun, no? Halimbawa 2,000 hanggang sa nawala, no? Zero yung kanilang e-wallet. Kabilang din sa mga nawalan ng pera ay si Pokwang. Nawalan siya ng 84,000. So napakalaki yan, guys, no? Kaya nakakabahala itong nangyayari dyan sa mga e-wallets na yan, no? Yung e-wallets na yan, guys, napakadali lang talaga yan, no? Dyan ka na magbayad ng mga magpadala ng pera, magbayad ng bills, magbayad ng utang, etc. Dyan na talaga, no? Kaya maraming OFWs din ang dyan na rin nagpapadala, no? Dyan sa mga e-wallets gaya ng GCash, Maya at iba pa, no? Dyan na sila nagpapadala doon sa kanilang mga kaanak or pamilya nila dito sa Pilipinas. Sa ngayon, meron ng ibang users ay naibalik na ang kanilang pera, at meron ding ibang users na until now hindi pa rin naibalik yung kanilang pera dyan sa e-wallet. So, paano maiwasan ito at paano hindi na mauulit ang ganitong problema? So, dapat pa-imbestigahin yan, no? Imbestigahin yan dyan sa Senado, no? At tawagin yung mga sangkot dito dahil di natin alam, baka nasabotahe, no? Nasabotahe yung GCash, at nakakabahala, guys, no? Baka mawalan ng tiwala yung mga Pilipino dyan sa mga e-wallet apps na katulad ng GCash. Magpapasko ngayon, guys, no? At daming mawawalan na ng pera na panggastos nila, no? Dahil malapit na yung Pasko, at pambili nila ng regalo at panghanda nila sa Christmas. Salamat naman ay meron nang naibalik, no, yung kanilang pera. Para sa mga users ng e-wallet apps katulad ng GCash, so opinion ko lang to, guys, at ano ba dapat ang gagawin at paano magiging secure at safe ang iniipon yung pera. So alam ko sa inyo, marami sa inyo ang nag-iipon dyan sa e-wallet. So, kung meron kayong naipon dyan na malaking halaga, halimbawa 5 digits, 6 digits, ang alam ko sa GCash ay ang limit nila is 100,000. So, kung meron kayong mga malaking halaga na naipon dyan sa e-wallet app at hindi kayo kumbinsido, hindi kayo sure na magiging safe and secure yung iniipon nyo dyan, pwede nyo naman i-transfer sa bangko. Mas okay pa sa bangko, guys, no? Mas safe and secure pa yung pera mo kung meron kayong bank account. So, kung meron kayong bank account, ilipat nyo na lang yung pera nyo sa bangko. Mas okay pa. Siguro, mag-iwan na lang kayo ng maliit na halaga dyan sa e-wallet apps, no? Mag-iwan na lang kayo, no, para pambayad sa load, pambayad sa bills, or pang Jollibee nyo. Kasi sa e-wallet apps gaya ng GCash, meron na lahat, no? Pambayad sa load, sa bills, sa services. Hindi nyo na kailangan mag-load sa loading stations or magbayad dyan sa billing stations, no? Sa water, sa electricity, sa telephone. So, nandyan na lahat, no? So, dyan sa e-wallet apps. Madali na lang, no? At, yan na lang, no? Yun na lang, guys, no? Yan yung konting advice ko sa inyo para maging sigurado, no? Yung pera nyo. So, yan lang po, guys. At, pakisubscribe sa aking YouTube channel
JLA Vlogs Official. So maraming salamat guys at see you sa aking susunod na video.